muling tatama sa mundo ang Chicxulub asteroids. Ikinababahala ito ng mga sayantipiko at kung totoo man itong mangyayari ay malamang katapusan na ng mundo. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Paano kung isang araw ay magising ka at babalitaan mo sa mga social media, sa mga news at sa mga dyaryo na tatama na bukas ang Chicxulub 2.0 sa ating mundo? Ano ang gagawin mo? Comment down below. Pero teka, ano nga ba ang Chicxulub? 66.5 million years ago, ang isang napakalaking asteroid sa may pangalang Chicxulub ay tumama sa ating mundo. At ito ang naging dahilan kung bakit nagkandamatay lahat ng mga dinosaur. At naniniwala ang mga sayentipiko na mayroong posibilidad na muli itong maulit. Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin ang solusyon ng mga dalubhasa kung sakaling may papalapit sa ating asteroids. At aalamin din natin kung makakaligtas ba tayong mga tao kung sakaling may muling bumagsak na asteroids na kasing laki ng Chicxulub sa ating mundo. Ano ang magaganap kapag ang isang asteroids na may sukat na 12 km in diameter ay tumama sa ating mundo? Ang atmosphere ng ating mundo ay walang kakayahang pabagali ng space object na mas malaki sa 600 meters in diameter. Ibig sabihin kung malaki ang asteroids ay walang makakapigil at babagsak talaga ito sa ating mundo. Mag-iiwan ito ng crater na may lawak na 170 km at after impact mababasag ang asteroids at magkakapira-piraso. At kung nasa epicenter ka ng pinagbagsakan ay wala kang takas kahit nakatago ka pa sa pinakamalalim na bunker sa mundo. Doon pa man after impact lahat ng mga gusali na kilometer ang layo ay mabawasak at magre-resulta din ito ng napakalaking tsunami at buburahin naman ito ang mga malalaking istrukturang naiwan. Pero teka, hindi pa yan ang pinaka worst case scenario. Ayon kay Doug Robertson, isang geologist sa University of Colorado, naniniwala siya lang talagang pinakadelikado ay hindi ang mismong asteroids, kundi ang mga debris na mula dito. Pag tumama na kasi ito sa lupa, mababasag ito at magiging debris. At pagkatapos, lahat ng mga tipak na nabasag sa kanya ay lilipad sa taas na 70 km. At pagkatapos ng 40 minutes, bubulusok muli ito pababa ng napakabilis sa Earth. At ang resulta, magdudulot ito ng napakalakas na apoy at ito'y babara sa atmosphere dahilan mag-iinit ng husto ang buong mundo. Sa kabilang banda, makakagawa din ito ng malawakang sunog at wawasakin ito ang lahat ng may buhay sa planetang Earth. Oo, tama ka nang iniisip. Ang kaganapan na ito ay ang eksaktong naranasan ng mga dinosaur kaya sila nag-extinct. At kung maganap ito sa ating panahon, isa itong napakatinding bangungot sa sangkatauhan. Pero ang tanong, meron ba talagang posibilidad na mangyari ito? Ayon sa NASA, naniniwala sila na ang pagbagsak ng malaking asteroid sa ating mundo ay maaaring mangyari. Oo, kaya naman noong 1992, nagkaroon ng goal ng US Congress sa NASA. Sa susunod na 25 years, ay dapat makadetect sila ng mga asteroids na mas malaki sa 1 kilometro para magawa nila agad ng paraan. At FYI, ang isang asteroids na may 1 kilometro ang laki ay may kakayahan ng magdulot ng napakalaking pinsala sa napakalawak na lugar. Sa ngayon sa ating panahon ng kalawakan ay minimonitor na ng dose-dose ng iba't ibang programs. Kaya naman dahil dito, nakita nga nila ang halos 15 mga space object na may diameter na 140 meters ang malapit sa ating mundo. At yan ay dadami pa sa mga susunod pang mga taon. Dahil ang NASA ay ilulunsad na ang Near Earth Object Surveyor Infrared Telescope. At sa tulong nito, makakadetect na tayo ng mga space object na mas malaki pa sa 140 meters. Napakagaling nito dahil makikita nito ang asteroids kahit 50 million kilometers pa ang layo nito sa orbit ng mundo. Binubuo ang NEO Surveyor ng 2 heat-sensitive infrared channels. Ibig sabihin hindi lang ito basta-basta nakakakita ng mga asteroids, kundi masusukat at malalaman din niya ang katangian ng asteroids. At ang malupit pa dito, malalaman din niya ang bilis at trajectory o kung saan papunta ang asteroids. Kung iisipin kung meron ng ganito noong mga panahon ng dinosaur, sana nalaman nila ng maaga ang mangyayari sa kanila.
Ngayon kung may mga high-tech equipment na nga tayo ngayon, ano ang gagawin natin kung sakaling may tatama nga sa ating asteroids? Sa katunayan, alam na ng mga sayantipiko ang gagawin. Ang kanilang unang gagawin, wawasakin nila ang asteroids bago pa man ito makapasok sa ating atmosphere. Halimbawa, papasabugin nila ito gamit ang nuclear, pero delikado pa rin ito. Pero bakit kaya? Dahil kapag pinasabog ito ay babagsak din sa Earth ang mga debris mula dito at magresulta ito ng pagkawasak sa ating Earth. Pero meron pa naman ibang paraan at ito ay tutuktukan nga nila ang asteroids para di nga nito tamaan ang ating planeta. At sa katunayan susubukan na yan ng NASA. Dilunsad nila ang Double Asteroids Redirection Test. Ang spacecraft na ito ay ibabangga nila sa maliit na asteroids na may pangalang Dimorphos sa darating na Setyembre. Ito'y susubukan ng mga sayantipiko para malaman nga nila kung magbabago pa ba ang trajectory nito. At kung magtagumpay sila ay syempre, ito na ang magiging taktika ng Earth kung sakaling may babagsak sa ating asteroids. Pero sa tingin ng karamihan, hindi ito epektibo. Ang sukat ng Dimorphos asteroids ay 170 meters at ang spacecraft na babangga ay tumitimbang lamang ng 610 kilograms. At para mapuksa natin ang Chicxulub asteroids ay kinakailangan nating gawing 70 times ang laki ng bagay na ito para nga naman kahit papano mapuksa natin ang Chicxulub. At ang nakakalungkot, wala pa tayong ganitong equipment. So ano na ang mangyayari? Di na ba talaga tayo makakaligtas kung sakali? Ayon sa mga sayantipiko, may kakayahan tayong malaman ng mga asteroids na paparating bago pa man ito bumagsak sa ating Earth. At take note, malalaman pa lang natin, wala pa tayong totaling panlaban dito. Kaya naman dapat gumawa na tayo ng mga bunkers, 5 km ang lalim underground para mabuhay. At kung meron na nga tayo nito, di rin tayo dito lahat kakasya. Kaya naman syempre lang mga mayayaman at mga may armas. Ganun pa man, di ka naman agad-agad makakalabas sa bunker kung sakaling may tumama nga sa ating Chicxulub. Pero bakit kaya? Dahil matapos ang pagbagsak, ang mga abo at alikabok ay maiipon pa sa atmosphere sa loob ng 10 taon. Haharangan nito ang sinag ng araw, dahilan ng temperatura ng ating mundo ay bababa ng halos 28 degrees. At ang resulta, mamamatay lahat ng mga hayop at mga halaman. Oo, mabubuhay lamang ay ang mga nakapaghanda bago pa man mangyari ang sakuna. Sa kabilang banda, tayong mga tao, wala na rin tayong makakain na maayos. Ang tanging magiging source na lang natin ng pagkain ay hindi na mga karne, kundi mga ipis na mayaman sa protina. Ayon sa mga sayantipiko, maraming makakasurvive ng mga insekto, especially ipis sa asteroids impact. At kung ayaw mo naman ito, meron pa namang isa pang option. Kung marami kayo sa bunker, magugutom kayong lahat kung wala kayong gagawin. Oo, alam kong alam mo na ang tinutukoy ko. Kaya mo bang sikmurain ng iyong sariling kapwa? Ngayon ikaw, tatanungin kita. Anong plano mo o anong una mong gagawin kung sakaling mangyari ito? Aantayin ko ang komento mo sa baba ng video na ito. Gaano ba kalalaki ang mga asteroids? Size comparison. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Habang nakatira tayo sa planetang Earth, ay iniisip siguro natin na tayo na ang nasa pinakasentro ng universe. Pero sa katunayan, hindi yan totoo. Dahil kung ihahambing tayo sa buong universe, ay isa lamang tayong alikabok o mas maliit pa siguro sa alikabok kung buong universo ang pag-uusapan. Sa kabilang banda, sa loob pa lang ng ating solar system, ay pinamamahayan na ito ng iba't ibang mga celestial body, kagaya ng mga planeta, kometa, satellites at syempre mga asteroids. Pero ang malaking katanungan dito, gaano nga ba kalalaki ang mga asteroids na nakapaligid sa ating solar system? Isa na naman itong video na siksik sa kaalaman. Dito, magkakaroon tayo ng paghahambing at di lang tayo babase sa mga scientific knowledge, sa halip gagamit din tayo dito ng malawakang imahinasyon. At kung handa ka na, simulan na natin. Una, alamin muna nga natin kung ano nga ba ang asteroids. Sa katunayan, hindi lahat ng lumilipad sa solar system ay tinatawag na asteroids ng mga sayantipiko. Oo, meron sila ditong mga pamantayan.
Kung ang isang bagay ay umiikot sa araw at meron itong kakaibang hugis at kulang sa atmosphere, ay matatawag itong asteroids. At sa katunayan, daan-daang libong mga asteroids ang makikita sa solar system. At ang pinakamarami ay nakalocate sa asteroids belt at makikita ito sa pagitan ng orbit ng Mars at ng Jupiter. At hindi porket mas malaki ang mga planeta sa mga asteroids ay mamaliitin mo na sila. Ang pinakamaliit na asteroids na nakita ng mga tao ay may pangalang 2008 TC3. At take note, nagkakapangalan po ang isang asteroids base sa sukat nito. Ang diameter kasi nito ay 4.1 meters o 13 feet. At kung itatabi mo ito sa isang regular na basketball ring, ay mas mataas pa rin ang ring ng konti. At sa kabilang banda, ang asteroids na ito ay sumabog sa ating atmosphere noong 2008. At sa kabutihang palad naman, walang nasaktan. Ito'y sumabog sa altitude na 37 kilometers sa itaas ng Nubian Desert sa may Sudan. At ito naman ang Asteroids 2010 TD54 at tinawag na tiny kahit napakalaki nito. Nasukat nila ang asteroids na ito noong 2010 dahil ito'y lumapit ng bahagya sa planetang Earth at napatunayang may diameter itong 5 meters o 16.4 feet at mas mataas lang ito ng konti sa isang normal na giraffe. At ngayon, ito naman ng 2014 RC na lumapit sa ating planeta sa layong 39,900 km o 24,800 miles. Ang diameter nito ay kaparehas ng diameter ng isang bucket truck at mas malaki lang ito ng bahagya sa sikat na Chelyabinsk meteor. Ang aktual na sukat nito ay 22 meters o 72 feet at maaalala na ito'y sumabog sa himpapawid kaya naman nagpakawala ito ng malakas na puwersa dahilan na injured nito ang halos 1,500 na katao. At sa kabutihang palad naman, ang 2014 RC ay hindi bumagsak sa Earth kagaya ng Chelyabinsk meteor. Pero inaasahan na muli itong lalapit sa Earth sa taong September 2115. At ngayon dumako naman tayo sa may 2004 FH at ayon sa pananaw ng mga astronomer ay maliit pa ito. Ang sukat nito ay 30 meters or 98.4 feet at kung ihahambing ang sukat nito ay pwede na nga itong ikumpara sa Christ the Redeemer na makikita sa Rio de Janeiro. Ang taas nito ay eksaktong 30 meters or 98 feet at kung sakaling bumulusok ito sa Earth ay sasabog ito sa atmosphere at magpapakawala ito ng lagpas sa 100 lakas ng TNT. At kung naliliitan ka pa dyan, ay ngayon puntahan na natin ang medyo malalaking mga asteroids. Ito ang 99942 Apophis. Ang diameter nga nito ay kulang-kulang 370 meters or 1,214 feet at mas mataas na ito sa height ng Eiffel Tower. Isa lang ang 99942 Apophis sa mga malalaking asteroids na lumapit sa Earth at kinababahala ito ng mga sayantipiko dahil ayon sa pag-aaral, imposibleng bumagsak ito sa ating planeta sa taong 2036. Pero huwag kang mabahala dahil maliit lang naman ang tsansang tumuloy itong bumagsak sa Earth. At ngayon, ito naman ang asteroids na 101955 Bennu. At ang nagpangalan nga nito ay isang junior high school student sa North Carolina. At di kagaya ng ibang mga asteroids, ang 101955 Bennu ay may hugis na parang patatas. Oo, at ang sukat niya ay nakakalula. Siya ay may diameter na 510 meters o 1,673 feet. At ang ganitong sukat ay pwede mo nang ikumpara sa Shanghai World Financial Center. At ngayon, ito naman ang 162173 Ryugu. At isa na ito sa pinakadelikadong celestial object na maaaring tumama sa Earth. Ang sukat nito ay halos 1 kilometro in diameter or 0.6 miles. At katumbas na ito ng 30th Street Mary Axe na ipinatong sa Burj Khalifa. At dagdag pa, itinuturing din itong pinakabatang celestial body dahil nasa million years pa lang ang edad nito. At ngayon, ito naman ang 4179 Tuatatis na halos doble nung nauna. May pahaba itong sukat at naniniwala ang mga scientists na hindi ito gawa sa isang solid na substance. Sa halip mula ito sa maraming tipak na nagsama-sama na lang sa tagal ng panahon. At ang diameter nga nito ay 5.4 km o 3.4 miles. At katumbas na ito ng 1.5 bulkan ng Mount Etna na pinatungan pa ng 3 kolon katedral. At heto na ang 3200 Phantom na may sukat naman na 5.8 km o
o 3.6 miles. At nalaman ang sukat nito dahil umorbit nga ito sa 4 na planeta ng solar system mula Mercury hanggang sa Mars. At di kagaya ng ibang mga asteroids, ang 3200 Phantom ay mas malapit sa araw. At sa paghahambing ay katumbas na ito ng buong syudad ng Dublin. Napakarami pang mga asteroids sa kalawakan pero mas gusto kong talakayin ito. Ito ang 433 Eros at ang kabuuang diameter nga nito ay 16.8 km o 10.4 miles. Napakalaki, no? Oo, at dalawang Mount Everest na pinagpatong ang katumbas nito. At ngayon, ito naman ng 1125 China at nawala ito sa radar ng mga astronomer dahil napakalaki nga naman ng solar system. Pero ayon sa tansya, ito'y merong diameter na 26 km o 16 miles. Katumbas na ito ng 3 bundok ng Kanchenjunga na pinagpatong-patong. At ngayon mas lumaki pa tayo ng bahagya. Ito na ang 9 Metis. At siya ang pinakamalaking asteroid sa asteroids belt. At ito'y binubuo ng silica, nickel, at iron. At ito'y may diameter naman na 190 km o 118 miles. At katumbas na ito ng distansya ng Roma patungong Naples. At ngayon, ito naman ng 15 Eunomia na mas malaki pa sa 9 Metis. At ang diameter nga nito ay 268 km o 166 miles. At ito'y equivalent na ng distansya ng Berlin to Hamburg. At ngayon tignan naman natin ng mas malalaki pa. At sa sobrang laki ay nakakatakot na itong isipin na tumama sa Earth. FYI, ang susunod na asteroids ay pinanis ang asteroid na bumura sa mga dinosaur. At ito ang asteroid na Tupalas na may sukat na 512 km o 318 miles. At sa sobrang laki nga nito noong 19th century ay tinawag na itong planeta. Kaya na nitong tabunan ng buong Iceland. At ngayon ito naman ng 4 Vesta. At isa pa ito sa pinakamalaking asteroids na nalaman ng mga tao. Ito'y may diameter na 525 km o 326 miles. At mas malaki ito ng bahagya sa Tupalas. At pinaniniwalaan na ito pa lang ang kauna-unahang asteroids na babato. At ang sukat nito ay katumbas na ng haba ng mula London hanggang Edinburgh. At ito na nga ang pinakahuli, ang naitalang pinakamalaking asteroid sa kasaysayan ng Earth. Ito ang Ceres. Asteroids naman talaga ito pero sa sobrang laki ay tinawag na itong dwarf planet. Nakalocate ito sa asteroids belt sa pagitan ng Mars at Jupiter. At ang diameter nga nito ay nakakalula, 945 km o 587 miles. At para sa comparison, ay kaya nitong takluban ng buong Algeria o buong Germany at Northern Poland ng sabay. At kung namangha ka sa mga nalaman mo, i-like mo naman ang video na ito. Maraming salamat po. Paano kung tumama ang pinakamalaking asteroid sa ating mundo? Ano-ano kaya ang mga mangyayari? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Sa tingin mo, gaano kadalas na may nabagsak na bato mula sa kalawakan sa ating mundo? Maraming mga reports ang lumalabas na marami ng mga asteroids ang tumama sa mundo. Pero ayon sa history, meron nag-iisang totoong kasong naitala sa kasaysayan. At ito'y naganap noong Nobyembre 30, 1954. Bumagsak ang meteorite na may bigat na 4 na kilo sa bubungan at tumama ito sa hita ni Anne Elizabeth Hodge, 34 na taong gulang. At nagresulta ito ng napakalaking pasa sa babae. Ganun pa man, paano kaya kung mas malaki na ang bumagsak sa ating mundo? Halimbawa, ang pinakamalaking asteroids sa solar system. Ano kaya ang tunay na mangyayari? At ito nga ang ating paksa sa ngayon. Kaya naman sit back, relax at mag-enjoy. At kung handa ka na, simulan na natin. Ayon sa mga scientifico ay merong 100 million na mga asteroids na merong sukat na 3.3 feet o mas malaki pa ang nasa paligid ng ating orbit. At araw-araw ay maraming maliliit na asteroids ang tumatagos sa atmosphere ng ating mundo. At umaapoy ito at nag-iiwan pa nga ito ng bakas sa kalangitan. Sa kabilang banda ay meron 30 na asteroids na may mas na 200 tonelada ang lumilipad direktang patungo sa Earth atmosphere taon-taon.
Ganun pa man, paminsan-minsan ang mga piraso nito ay nabagsak sa ibabaw ng mundo kaya nag-aanyo itong meteorites. Dagdag pa ay merong meteorites na may laking 20 meters na nabagsak sa mundo ng 2 beses sa kada 100 years. At ang huli nga nito ay bumagsak sa rehiyon ng Chelyabinsk sa Russia noong 2013. At sa kada 1,000 taon naman ay merong bumabagsak din sa ating mundo. At isa na nga dito ang Tunguska meteorite kung saan ay may sukat itong 75 meters o 246 feet. Sa kabilang banda naman, ang asteroids naman na may sukat na halos 100 metro ay bumabagsak din sa ating mundo 1 beses o 2 beses sa kada 1,000 taon. At ang malalaking asteroids naman na may dimension na halos kilometro na ang laki ay bumabagsak naman sa ating mundo sa kada 100 million years. At ang lahat ng ito ay dulot ng global catastrophes o pandaigdigang sakuna na nagresulta ng malawakang pagkawala o pagkalipol ng mga species. At marahil isa sa mga asteroids na ito ang dahilan kung bakit nawala ang mga dinosaur 65 million years ago. At ayon pa nga sa iba pang mga pag-aaral, kung walang hangin, ulan at geological process sa ating mundo, ay ang ating planeta ay magkakaroon ng malalaking craters na kagaya ng sa buwan at sa Mercury. At ang mga bakas na iniwan sa buwan ng mga asteroids ay ang siyang pinakakatibayan ng mga malalaking asteroids ay hindi lang basta kathang isip kundi totoo itong nangyayari. Ganun pa man, kinonsider din ng mga siyentipiko na mga asteroids na may sukat na 140 meters ay ang pinakadelikado. At ito ay nakalocate sa layong 7.5 million kilometers mula sa ating mundo. Ganun pa man ay mahirap itong mapansin dahil meron nga itong aninag ng liwanag at ang sukat nito ay flat at may bilis itong 36,000 km per hour. At kahit pa ang mga makabagong teknolohiya sa ating panahon ay walang kakayahang pahintuin ito. At ito pa ang isa pa sa mga inaasahan. Ang pinakadelikadong asteroids ay dadaan ng malapitan sa ating mundo sa October 2028 at ito ang 1997 XF11. At sa mga taong ito, ang layo nito sa ating mundo ay 580,000 miles lang. At napakalapit na nga nito at miski normal na telescope lang ay nakikita ang kaganapan na ito. At ayon pa nga sa iba't ibang estimate, may sukat itong 700 meter hanggang 1,400 meter. At sabi ng mga siyentipiko ay totoo itong mangyayari. Pero ipagpalagay na nga natin na nag-iba ito ng direksyon at tatama ito sa ating mundo. Tignan natin ang mangyayari. Pag tumama ang asteroids na ito sa ating mundo ay meron nga itong bilis na 48,000 km per hour at ito'y magdudulot ng halos 1 million megatons na pagsabog at napakahirap isipin ang ganitong kaganapan. Pero pagpalagay na nga natin kung ba po'y itong tumagos sa ating atmosphere o di naman kaya nagkapira-piraso ito. At kung ang piraso ng pinagbitakan nito ay kasing laki ng isang normal na bahay, ay pag tumama ito sa mundo, ay katumbas ito ng pagsabog ng bomba na pinasabog sa Hiroshima. At ang lahat ng bagay na gawa sa kahoy sa pagitan ng 2.4 km mula sa layo ng pagsabog ay madidelete o mawawasak. Ganun pa man, kung ang laki naman ng asteroids ay katumbas ng 20-story building, ay pag sumabog ito ay katumbas ito ng makabagong nuke bomb ng Amerika. At sapat na ang lakas nito para sunugin ng mga konkretong bagay na may layong 8 km mula sa pinagbagsakan. Pero paano kaya kung ang buong 1997 XF11 ang babagsak sa mundo ng buo? Ano ang mangyayari? Ang pagsabog nito ay 15 million times na mas malakas sa bombang pinasabog sa Hiroshima. At lahat ng nasa 160 km hanggang 320 km na nasa paligid nito ay magiging abo, maliban sa mga bakterya. At ang pagsabog na ito ay magdudulot ng maraming alikabok sa atmosphere at makakabuo pa nga ito ng ulap na haharang sa sinag ng araw. Ngayon, kung may nakaligtas man dito, ay babawian din ng buhay dahil sa kakaibang temperatura. At kung tumama naman ito sa katubigan, ay magdudulot ito ng napakalaking alon na aabot ng 30 meters o 100 feet ang taas. At buburahin ito ang lahat na nasa dalampasigan. Isa lang ito sa mga asteroids na napakadelikado na maaaring sumira sa ating mundo. Ganun pa man, ang malaki pa at pinakadelikado din ay ang Ceres. Noong 2006, binago na ng mga siyentipiko ang estado nito. Mula sa asteroids ay tinawag na nga nila itong dwarf planet. Si Ceres ay mayroong 945 km na diameter at ginawan pa nga ito ng animation ng mga empleyado ng Discovery Channel. Sa animation, pinakita nga nila ang magaganap kung sakaling tumama si Ceres sa ating mundo.
Ayon sa video, haharangan ito ang malaking bahagi ng sinag ng araw sa ating mundo. At kapag pumasok na ito sa atmosphere ng Earth ay aapoy si Siri at tatama ito sa katubigan na magreresulta ng napakalaking alon. At sa sobrang lakas ng impact nito ay magkakapira-piraso ang mundo at lilipad diretso sa kalawakan. Dagdag pa, ang Himalayan Mountains kasama na pati Mount Everest ay masusunog na at malabo nang merong makaligtas pang tao sa ganitong kaganapan. Pero sa hinaharap ay talagang malabo itong mangyari. Pero ganun pa man, ang experiment na ito ay pinakita lang talaga ang magaganap pag tumama ang Siri sa ating mundo. Sa kabilang banda, ayon sa mga siyentipiko ng NASA, mabubura lahat ng buhay sa planetang Earth kung tumama sa ating mundo ang 10 km lang na sukat ng asteroids. At take note, wala pa ito sa 1/4 ni Ceres. Ganun pa man, bagamat mangyayari talaga ang hindi inaasahan. Kaya naman, ang mga researcher ay regular na nagre-research para hindi ito mangyari sa atin at para na rin makaiwas tayo dito. Sa kabilang banda, ang pinakamaganda rito kung sakali ay ibahin ang direksyon ng asteroids o di naman kaya wasakin na ito bago pa ito umabot sa atin. Kaya naman ng NASA at ang SpaceX ay nilunsad ang DART spacecraft at ang misyon nito ay bumangga sa moon ng Didymos asteroid kung saan sa Oktubre 2022 ay ilang milyong kilometer na nga lang ito sa ating mundo. Ang DART na ito ay may bigat na 500 kg at may sukat itong 12.5 meters by 2.4 meters o 41 by 8 feet at ang diameter ng babanggain nila ay 150 meter. Kinalculate na ito ng mga siyentipiko at sinabi niyang spacecraft at ang blocking bato ay magbabanggaan sa bilis na 6 km o 3.7 miles per seconds. At malalaman nila dito kung ang maliit ba na banggaan ay makakaapekto sa orbit ng asteroid. At pagkatapos ng eksperimento na ito, ang Didymos ay di naman talaga tutumbukin ng ating mundo dahil ang trajectories nito ay hindi nakalinya sa Earth. Ganun pa man ay maliit lang talaga ang chance na natamaan tayo ng malalaking asteroids. Pero wag pa rin tayong papakampante dahil ang asteroids sa 2010 RF-12 ay may malaking chance na tumama sa mundo. So ngayon, palagian lang tayong manalangin na sana hindi ito maganap sa atin. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagpabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.